read at the social media that North Carolina, one state, the U.S., recognizes biological sex only for male and female. That is officially male is male, female is female. And we are grateful na hindi lahat ng state, iisa lang actually sa iisa lang na state sa US ang nag-uphold, no? Ngayon, mga kapatid, the issue in the Senate, mahirap talaga kapag ang isang tao kung ang alam lang niya ay yun lamang, ang alam niyang tama, kung ano-ano na lang sasabihin. At hindi mo pulos bababaluktot. And of course, the issue on being a body part of the church, yan ang iingatan natin when the church makes us as if we are blind soldier. Mga kapatid, yan ang bantayan natin. Kaya ako naging UMC member dahil open ang pagbabasa ng Biblia. Baka pa matututo ka sa pamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo dahil bubuksan mo ang Biblia mo, magbabasa ka. Ibang pananampalataya, ayaw kayong magbukas ng Biblia. At kapag hindi ka pahintulutang magbasa ng Biblia, imagine, ministro mo sa loob ng church, pupusasan mo sa loob ng 17 oras, co-founder or mother sa pananampalataya, tatanggalin, it is simply because gustong ipanuto ang direksyon ng simbahan. Mahirap yun. Kaya kung mayroon tayong iingatan yung mga ganon. But most of all, mga figure. Isa sa ngayon, social media figure, nagsalita na, madadagdagan pa yan. Naobserbahan nyo ba? Are you with me? God is good. And all the time. And so that, all I could say, napakasimple lang. Maging membro tayo ng iglesia na kung saan pahihintulutan nito, hindi lang maibsan, kundi spiritually. Tayo ay spiritually, we will be totally healed. Hindi yung dinadagdagan ang burden natin. This 12th Sunday after Pentecost, true faith is not merely all about outward religion. It is a heart that trusts Jesus. Of course, humbly persists and refuses to quit kahit na nadidelay ang kasagutan at katugunan sa mga panalangin. Huwag nating gawin na ang ating Diyos ay parang Diyos ng komunista. Pero in fact, walang Diyos ang komunista. Ang Diyos ng mga komunista, yung kanilang prime minister. Na kung ano ang sasabihin nila, hihingilingin nila, babagsak dyan. Pag isang kaban. Pero, ang string attached, kung anong papagawa sasabihin sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka. May mga pagkakataon sa buhay, mga kapatid, na madali tayong maniwala sa Diyos kapag mabilis ang sagot sa ating mga panalangin. Kapag gumaling ang karamdaman, agad-agad. Kapag dumating, kaagad ang probisyon. Kapag naayos ang problema, madaling sabihin, salamat po, Panginoon. Di ba? Pero kung matagal ang kasagutan, ay mga nanay dito, during the time, dumadaan sila sa
sitwasyon na kung saan ako, aburido ako. Every time I am praying, Lord, huwag niyo pong ililihis ang paningin niyo rito. Nagugulat naman ako pag nagkikita kami o tatawagan sila and then, Pastor, ang Panginoon ang aking kinakapitan. Paano kung paulit-ulit tayo mga kapatid na nananalangin pero walang nangyayari? At paano kung sinasabi mo, Lord, tulungan mo ako pero as if God is not listening? Heaven is in silence. At doon nasusubok the genuinity of our faith. Gaano nga ba ito kadalisay? Sa banal na kasulatan, mga kapatid, makikita natin ang isang ina na nasa desperasyon. She's in desperate situation. Kaya pumunta siya sa ating Panginoong Jesus. Of course, nagkaroon ng medyo konversasyon na hindi maganda, no? Because this woman who came to Jesus is not a member of the Jew. He is an outsider of the Jewish religion. She's a Canaanite woman, isang hintil. Pag sinabi po nating hintil, hindi po ito Hudyo, kundi ito'y isang o ibang lahi na nakakarinig lamang ng salita ng Diyos. But hindi sila yung tinatawag nating mga Kristiyano. And we are among those Gentiles. No? At hindi sila kabilang sa komunidad ng pananampalataya ng mga Hudyo. Pero kahit wala siyang religious advantage, mga kapatid, there is something in her na mas mahalaga sa harapan ni Jesus. That is a heart na nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Dito natin makikita sa panahon ng ating pagbubulay, mga minamahal, ang katangian ng isang tunay na mananampalataya at pananampalataya. A kind of faith na tumitingin beyond sa panlabas na relihiyon. Nagpapatuloy kahit tila tahimik ang Diyos at mapagpakumbabang kumakapit, no, hanggang maranasan niya ang biyaya ng Diyos. Hindi ito Kristiyano. Hindi ito tinaguri ang pamilya ng Diyos dahil hintil, pero mayroon siyang ibang katangian. A true faith that looks beyond outward religion. Bago natin makita ang babaeng ito, na ituro na muna ni Jesus o itinuro na ni ating Panginoong Jesus ang tungkol sa tunay na relihiyon. Ang mga Pariseyo ay nakatuon sa panlabas na bagay. Tradisyon, paghuhugas ng kamay. Noon, paghuhugas lang ng kamay. Pero ngayon, kasama paghuhugas ng mukha. Paano ba yung paghuhugas ng mukha? Babato yung sisi sa iba para malinisan yung kanyang pangalan. Paglilinis ng mukha. But most of all, religious practices and outward appearance. Yun yung nakikita noon, pinagtutuunan ng atensyon ng mga Pariseo. Pero sinabi ng ating Panginoong Jesus na ang tunay na karumihan ng tao ay hindi lamang nanggagaling sa labas. Sabi niya sa verse 18, what comes out of the mouth proceeds from the heart. Kung ano daw ang namumutawi sa ating bibig, yun daw ay nanggagaling. Yun daw ang laman ng ating puso. Napakahalaga nito. Why? Posible na maayos ang ating panlabas na buhay, pero may problema ang ating puso. Ingatan natin, baka ginagamit lang natin ang relihiyon para maging maskara natin so people would see at sasabihin nila na, oy, Kristiyano yan. O sasabihin nilang mabuti tayo. Why? Because maaari tayong pumunta sa church, umawit ng himno. No? Umawit ng himno. Bigay tayo ng offering.
Maglingkod sa ministeryo. Makinig sa sermon. Kasama ko pa ba kayo? Amen? Oh. Kahit regular tayong nasa worship, ingatan natin, baka yung puso natin malayo sa Diyos. Kulang pa rin yan. Religion can change our appearance. But only Jesus can transform our hearts. Siguraduhin natin ng ating Panginoong Hesus nakaupo dyan. Siya ang tunay na nakaupo dyan. Ang tunay na pananampalataya kasi mga kapatid, hindi ito tungkol lamang sa kung ano ang nakikita ng tao. It is all about God na kung ano ang nakikita niya sa ating mga puso. Anong nakikita niya sa ating mga buhay. At dito natin makikita ng maliwanag, this Canaanite woman, she does not have a religious credentials. Wala siyang mataas na katayuan sa relihiyon o komunidad ng relihiyon. Wala siyang may pagmamalaking kwalifikasyon. But he came to Jesus. He came to Jesus. Lord, Son of David, have mercy on me. Imagine, no? Pansinin natin, hindi niya sinabing, Lord, I deserve this. Hindi niya sinabing, Lord, karapatan ko ito. Ang sinabi niya, Lord, have mercy on me. Alam niyang wala siyang maipagmamalaki before the eyes of Jesus. Ngunit, he knows Jesus. He knows about Jesus. Ito ang tunay na pananampalataya. Parang isang kanta. Habang lumalapit tayo sa ating Panginoong Jesus, parang isang kanta, oh, I want to know you more, deep within my soul. Hindi yung komplemento lamang ang pag-upo ninyo dyan. Amen po ba? Kasi kung nauupo lang tayo dyan, nakatayo lang ako rito to show forth as a complement sa buhay ko, sa buhay ninyo, to show forth to the community na makita nilang tayo mga Kristiyano, nagsasayang lang tayo ng oras. Kaya ang sabi ko lagi, kapatid, sa linggo nandito tayo sa loob ng church, kung saan-saan tayo nanggagaling, ang layo-layo ng ating pinanggagalingan, lubos-lubusin na natin ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin gagawing komplemento mga kapatid. We should show forth before the very eyes of the Lord na tunay ang pananampalataya. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil tayo ay perpekto. Hindi tayo lumalapit dahil karapat-dapat tayo. Lumalapit tayo dahil sa kaawaan ng Diyos. Minsan iniisip natin na sasagutin ng Diyos dahil mabuti tayo. Lord, nagsisimba naman ako. Lord, maawit naman ako sa choir. Lord, nagbibigay naman ako. Lord, naglilingkod naman ako. Mabubuti ang mga bagay na ito mga kapatid. Ngunit hindi natin binibili ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating performance. Lord, I know how to pray, so I am asking you to give me more. Lord, regular po ako sa ganitong gawain. Lord, I am faithfully attending to all the extreme ministries of the church. So I deserve these blessings. Kapag ganun, mga kapatid, ang ating panalangin, and expectation, and therefore our faith, lahat ng ginagawa natin, kapag ganun yung panalangin natin sa Panginoon, para natin hinihiling na tayo ay swelduhan niya. And therefore, mga kapatid, grace is not a grace anymore. Sweldo na ang tawag doon. Because grace of God is a gift. Ang biyaya ng Diyos ay regalo. At kapag ganun ang laman pala ng ating puso, laman ng ating isipan, kapag ganun ang motibasyon natin, para nating ini-expect ang tinatawag nating
kabayaran ng ginagawa natin sa Panginoon. When we see grace, isa sa pinakamahirap na usapin. When we see grace, mga kapatid, it is a gift from God. I call it the other way, favor. Na kung saan you are doing task, ministerial task, whether you are a pastor or not, hindi ka nag-i-expect because yun ay bunga ng iyong pananampalataya. You know that you are already saved. And you are not expecting, although you know and you understand what blessings is, pero hindi mo ginagawang kondisyon ang paglilingkod mo at ginagawa mo para sa Panginoon to have that grace and that favor, to have that blessings. Magugulat ka na lamang. Because God works in such a way na hindi natin nakikita, hindi natin namamalayan, and all the while, ang buhay mo at kabuhayan mo, ibang-iba na pala noon sa ngayon. Nakita nyo na ba ang sarili nyo with what I am saying? Not just reading my lips, mga kapatid. We have to put our confidence to Jesus. True faith does not say, look what I have done. True faith says, look, Lord, look at what you can do. Isa na kasi binibilang natin kung ano yung nagagawa natin para sa Panginoon. Hindi natin nakikita, nakakalimutan natin kung ano ang pwede pang gawin ng Panginoon. Oh, the other way around. Lord, wala dito si Kuya Ron eh. Si Kuya Ron sabi sa akin, Pastor, kulang ka sa healing power. Di ba? Akala ko kung anong healing power ang sinasabi niya. Yun pala yung tinatawag nating keep on petitioning, asking and asking. Kung mayroon siguro tayong, ewan ko sa aking mga kamanggagawa, kasi since naging pastor ako, kahit saan ako ibato, complain ay wala sa bokabularyo ng aming paglilingkod na mag-asawa. Hindi namin tinitingnan kung gaano kaliit o kalaki, kung gaano ang kakayahan ng simbahan. All I know, testimony and confession, create a small church ang aming pinuntahan, hindi kami pinabayaan ni Lord. Sabi nila, oh, Pastor Vic, ingat ka dyan. Bakit? Mga membro dyan, ganito. Gugulat na lang tayo. Gawin lang natin yung trabaho. Yung mga ganitong membro na sinasabi nila, nung nandun kami sa church na yun, hindi pala sila ganito. Ganon pala sila. Ganon sila magmahal sa Panginoon. True faith persists even when God seems silent. In Matthew 15:21-24, ito ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng kwento. Lumapit ang babae. Sumigaw siya. Humingi siya ng awa. Pero ano ang nangyari? Tahimik ang ating Panginoong Hesus. Tahimik siya, hindi siya sumasagot. At ito yung mga harapan na ang Diyos nandyan lang sa tabi mo. Nagsasalita ka, tahimik siya. Naririnig ka niya. Yan yung mga panahon sa buhay natin, mga kapatid, na parang ganito rin kapag nananalangin tayo, pero walang sagot. Humihingi tayo ng healing, pero hindi agad gumagaling. Mamimili. Pero andyan. Andyan si Lord, nakikita niya. Dahil kung kailan tayo dumadaan sa napakabigat na pagkakataon, there the genuinity of our faith being tested. Dumadaan tayo sa apoy ng pagkadalisay. In 1 Peter 1, 7-8, doon. Maggalak kayo, sabi niya, sapagkat ang inyong pananampalataya ay parang pilak. Dumadaan ito sa apoy ng pagsubok ng sa gayon lumabas ang tunay na kinang.
Humihingi tayo ng provision, pero patuloy ang problema sa pera. Ipinapanalangin natin ang ating pamilya, pero hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon. We ask God to open a door, but the door seems remain closed. Ito. Ang pinakamahirap na parte, yung nakaranasan natin ay hindi mo maririnig ang no. Hindi mo maririnig ang yes. Ang pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay when we pray, we beg, we sincerely petitioning in prayer to the Lord, and then very silent siya. Lord, naririnig mo ba ako? Siya papasigaw kang ganun, di ba? Lord, nandyan ka ba? Lord, bakit parang wala kang ginagawa? Mga kapatid, tandaan natin dito, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan na iniwan niya tayo. Hindi dahil sa hindi natin siya nakikita. Ang ginagawa ng Diyos ay bagay na hindi niya ipapaalam sa atin. Hindi porkit tahimik siya, wala siyang ginagawa. No. Inihahanda niya. Kung paano niyang inihahanda yung hinihingi natin, una niya tayong inihahanda. Hindi dahil hindi natin siya nakikita, mga kapatid, minsan ang ginagawa ng Diyos na hindi pa rin pa natin nakikita ay mga bagay na ikabubuti natin. Minsan nag-aapura tayo pero si Lord binabagalan na because He understands timing. Ang delay, mga kapatid, sa buhay ng mga Kristiyano ay parte yan ng spiritual formation natin. Habang hinihintay natin ng sagot, binabago muna ng Diyos ang ating puso. Just like that woman. She could have walked away. Hindi pala ako pinapansin ni Jesus. Hindi pala siya interesado sa problema ko. Wala pala akong pag-asa. That would have been the notion na magkakaroon siya sa puso niya. Pero hindi siya umalis. She's persistent. Patuloy siyang lumapit, patuloy siyang humingi, patuloy siyang nagtiwala. And this is, ito ang napakagandang pastoral lesson, mga kapatid. Faith is not only trusting God when He answers quickly. Faith is trusting God while we are waiting. O ilan sa atin ngayon, baka mayroon mga kapatid na matagal nang naghihintay. Tagal ka nang nananalangin, tagal ka nang umiiyak, tagal ka nang nagtitiwala. At baka sinasabi mo, Lord, kailan? Kung ikaw yan, ngayon, ang mensahe ng Panginoon sa iyo ngayon ay huwag kang susuko. Keep praying, keep trusting, keep worshiping, keep serving, keep believing. Dahil ang dilin ng Diyos ay hindi nangangahulugan na denial. Ang delayed answer is not always a denied answer. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi nasusukat sa bilis ng kasagutan, katugunan. Nasusukat ito sa lalim ng pagtitiwala habang naghihintay. Because through faith, humbly holds on to Jesus. Sinabi ng babae, Lord, help me. Help me, Lord. Ano sinagot ni Jesus? It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Kung tayong sinabihan ng ganun, sa panahon ngayon, punong-puno ng pride, maging mga Kristiyano. Kung sa panahon ngayon sabihin ni Jesus sa atin yon, at hindi natin naalala itong Canaanite woman, baka iba na ang sasabihin natin sa Diyos. No? Mayroon pang naunang sinabi si Jesus doon, 2 beses na pinahiya itong babae. Nung unang apila, anong sinabi? Ako ay pinapunta lamang para sa mga anak ng Diyos. And now, bandang huli, sinabi ng ating Panginoong Jesus, hindi marapat
na kunin ang pagkain, no, ng pamilya ng Diyos tapos ihagis sa aso. Imagine that kung gaano yung kalagayan ng mga hintil noon, mga hindi kalahin ng mga Hudyo. Napakabigat at napakahirap mapakinggan ang statement na ito. Pero tingnan natin kung paano tumugon yung babae. Hindi siya nagalit, hindi siya nag-walk out, hindi niya sinabi kung ganun, ayoko na, sa halip. Sinabi niya, yes, Lord. Yes, Lord. Napakaganda ng dalawang salitang iyon. Opo, Panginoon. Mapagpakumbaba siya. Kinilala niya kung sino si Jesus. Hindi niya ipinalit ang kanyang sariling karapatan. Pero hindi niya isinuko ang kanyang pananalig. Anong itinagon niya? Opo, Panginoon, hindi nga po marapat kunin ang anak ng Panginoon, kunin ang pagkain ng anak ng Panginoon upang ibato o ihagis, ipakain sa aso. Pero Lord, sabi niya, pero Panginoon, ang aso ay nakakakain din sa mumong nahuhulog sa pagkain ng anak ng Diyos. Imagine that. Even the dogs eat the crumbs that fall from their masters. Sinabi, para niyang sinabing, Lord, alam kong hindi ako karapat-dapat, pero alam ko rin na kahit isang maliit na bahagi lamang ng iyong awa ay sapat na para sa aking anak. What incredible faith. Hindi niya hinawakan ang kanyang sariling kahalagahan. Hinawakan niya ang kaawaan ng Diyos at sinabi ni Jesus all the while, oh woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish. Minsan kasi mga kapatid, yung inilalapit natin sa Panginoon, anak natin, pamilya natin, the whosoever they are, sila ay pagalingin ng Panginoon. Just like this Canaanite woman who drew herself to Jesus, sinabi niya, Lord, I'm appealing to you to please heal my child, my daughter. Pero alam niyong, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, hindi mo na yung physical na paggaling ang tinignan niya doon sa babae. Ang tinignan niya doon sa babae na lumapit sa Panginoong Jesus is whether she is really spiritually healed. Yan ang tinitignan ng Panginoon sa atin. Inilalapit lang natin minsan ang mga bagay na nagagawa natin, ang kalusugan, pisikal na pangakalagayan natin, upang tayo pagalingin ng Panginoon, pero hindi natin nakikita at hindi natin namamalayan whether we are already spiritually healed. And that is that Canaanite woman who came to Jesus that time, na tiningnan din ng ating Panginoong Jesus. Ano yan? Sinukat ng ating Panginoong Jesus kung gaano talaga siya nagtitiwala na sa paglapit niya, was she really spiritually healed? Bakit niya nilalapit ang kanyang anak? My friend, her faith did not make Jesus powerful man, because Jesus was already powerful. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nagpilit sa ating Panginoong Jesus. Ang kanyang pananampalataya na nagtiwala sa kapangyarihan at kabutihan ni Jesus. Hindi man niya alam kung paano ang gagawin ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya alam kung paano at kung kailan, pero alam niyang kung kanino siya lumapit. Alam niya kung kanino siya kakapit. At iyon ang tunay na pananampalataya. What kind of faith do we have? Pagbulayan natin ang ating sarili. Baka may mga bagay ngayon na sinusubok sa pananampalataya natin. Hindi ko alam kung anong kalagayan niyo, mga kapatid. Baka may problema tayo sa pamilya. May problema tayo, pinagdaraanan tayo sa ministeryo. We have our financial burden. Huwag niyong titignan si Vice. Huwag niyo rin akong titignan. Baka may sakit na matagal nang ipinapanalangin.
Baka may anak umahal sa buhay na ipinagkakatiwala mo sa Diyos. Baka pagod ka na rin, kapatid. And maybe you are saying, Lord, I have been praying and I have prayed enough. Lord, I have waited long enough. Lord, I don't know if I can continue. But this moment, my friend, sinasabi sa atin ng kwento ng Canaanite woman, don't give up on Jesus. Kapag hindi mo naiintindihan ang ginagawa niya, magtiwala ka. Kapag tahimik ang langit sa mga panalangin mo, patuloy ka pa rin manalangin. Kapag delay ang sagot, keep believing. That is faith all about. Kapag mahirap ang sitwasyon, keep holding on. Sapagkat ang iyong pag-asa, ang ating pag-asa, mga kapatid, ay hindi doon sa sitwasyon na nararanasan natin ngayon. Ang ating pag-asa ay nasa taas sa ating Panginoong Jesus. Our hope is built to Jesus, on Jesus. A faith, we should have that faith, mga kapatid, that refuses to give up. That Canaanite woman hindi sumuko. She came to Jesus, she cried to Jesus, she waited for Jesus, she persisted before Jesus. At higit sa lahat, she experienced the grace of Jesus. 3 things this morning. Look beyond outward religion. Hindi sapat ang panlabas na anyo ng relihiyon. Ang gusto ng Panginoon ay ang ating nabagong buhay, nabagong puso. Keep trusting when God seems silent. Ang katahimikan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi kawalan ng presensya ng Diyos. Hold on to Jesus with humble, persistent faith, mga minamahal. Kahit dili ang sagot, huwag bibitaw kay Jesus. Mga kapatid, baka ngayon, na hindi pa nasasagot ang panalangin mo, huwag kang susuko. Baka hindi pa nakikita ang milagro, huwag kang susuko. Baka hindi mo pa naintindihan ang ginagawa ng Diyos, huwag kang susuko. Because faith says, Lord, I don't understand, but I still trust you. Yan ang pananampalataya. Lord, I don't see the answer, but I still believe you. Lord, I don't know when, but I know you are faithful. That should have been the substance ng ating pananampalataya. At yan ang pananampalataya that refuses to give up. Pananampalatayang umiiyak pero patuloy na nananalangin, pananampalatayang naghihintay pero patuloy na nagtitiwala, pananampalatayang nasasaktan pero patuloy na sumasamba. Pananampalataya, mga kapatid, hindi sumusuko. Dahil alam nito kung sino ang pinanghahawakan. For I know whom I believe. That should have been the testimony and confession. Pag hindi natin nakikita ang kamay ng ating Panginoon, pag hindi natin nakikita ang kamay ng Panginoon na gumagawa, trust His heart. When we cannot hear His voice, we have to hold on to His words. Because God's promises are words that we can lean on. When the answer is delayed, don't abandon your faith. Hindi nakasalalay ang ating pag-asa sa bilis ng sagot. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos. Kaya kung pagod ka na, patuloy pa rin tayo lumapit sa ating Panginoong Jesus. Kung umiiyak ka, lumapit ka sa Kanya. Kung naghihintay ka, magtiwala ka. Kung pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, remember that Canaanite woman. She refuses to give up. And Jesus called her faith the great faith. Kaya sabihin natin ngayong araw, Lord, hindi ako susuko. Kahit mahirap, titiwala ako sa iyo. Maghihintay ako kahit matagal, Panginoon. Susundan kita kahit hindi ko naiintindihan. Magtitiwala ako sa iyo kahit tahimik ka sa mga panalangin ko. Ganon tayo dapat, mga kapatid. Because our faith is anchored not in circumstances. Our faith should have been anchored to Jesus.
Isang papuring palakpak para sa Panginoon. There she is. Amen.